Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, ngayon po ang kapistahan ng Niño Jesus. Upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol ng siya'y maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinagaharian
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong narahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kautosang tigma sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa salo ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trompeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinilaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo.
Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Si umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, pinagdiriwang natin sa araw na ito at hindi lamang natin kung hindi ng buong simbahan sa Pilipinas ang kapistahan ng Santo Niño. Kapag ka sinabing Santo Niño, as far as I know, 2 lang ang meron yan. Yung Prague, Santo Niño de Praga, at tayo pong mga Pilipino.
At mga kapatid, nung dumating ang imahe ng Santo Niño sa atin pong bansa, we can consider this as a pilgrim image. Imahe na kung saan ito dinadala ng mga praile para ipakilala ang ating Panginoon sa mga hindi Kristiyano. At nung dinala dito, ang imahe na ito, dinala si Kristo at pinakilala sa atin pong mga ninuno bilang isang maliit na bata. Little did we know that this has a very big impact not only in the Philippine church, but in the church as a whole, sa buong mundo. Bakit po? Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, narinig natin na si Jesus ay unang nawalay sa kanyang mga magulang at the age of 12. 12 taon siya nung siya'y first time na nawala at nawalay sa paningin ng kanyang mga magulang. Kaya hinanap nila si Jesus at sabi ni San Lucas, 3 araw silang naghahanap. On the 3rd day, he was seen in the temple talking with the scribes and the Pharisees. Mga kapatid, lumayo si Jesus, pero dala pa rin niya ang karunungan at kalooban ng Diyos kahit saan siya magpunta. May isang kapansin-pansing sinabi si Sister Bernardita Dianzon. Si Sister Bernardita Dianzon ay isa pong Filipina Bible scholar. At ang sabi po niya, mga kapatid, ang imahe ng Santo Niño ay sumasalamin sa kasalukuyan sa mga Pilipino, mga batang Pilipino na nangingibang bansa. At sa pamamagitan ng kanilang pangingibang bansa, hindi lamang sila nagtatrabaho, kundi dinadala rin nila ang pananampalatayang Kristiyano sa mga bansang nananamlay sa pananampalataya. Consider Europa, na nagpadala ng maraming misyonero sa iba't ibang lugar para ipakilala ang Kristyanismo. Ngayon po, mga kapatid, pag nagpunta kayo sa Europa, ang makikita nyo lang nagsisimba na mga taga roon ay mga matatanda. Yung talagang matanda na. But sino pa ang makikita nyo kasama nila na pumupuno ng 70% ng simbahan? Pilipino. Ireland, France, Spain, Germany, lahat ng mga bansa na yan, Pilipino ang nandoon. Sa Amerika, sino ang bumubuo ng malaking parte ng mga parokya? Mga Pilipino. Sa Ireland na dating katolikong-katoliko, dahil sa mga iskandalo sa simbahan ay nawala ng pananampalataya, sino ang bumubuo ng simbahan sa Irlandia or sa Ireland? Mga Pilipino. Dala-dala natin yon, dala-dala yun ng mga batang Pilipino kahit saan sila magpunta at sa pamamagitan ng mga kapatid na ipapahayag muli ang ating Panginoon. Sadly, mga kapatid, sa statistics natin, ang mga nagsisimba tuwing araw ng linggo, more than 50% ay mga adults. I mean adults. 30, 40, 50, into infinity. Hindi mo makikita na mapupuno ang simbahan ng mga teenagers. Lumingon nga kayo. Ilan ang matanda? Ako po, Father. Ilan? Hindi ba? 70%? How about the younger generation? Mga kapatid, sinasabi po ng mga nag-aaral sa simbahan na kung hindi natin ipapasa ang pananampalataya sa mga nakababata sa atin, sino ang magtataguyod ng simbahan? Of course, we will not discount the providence of God. Nandyan lagi yan eh. Pero mga kapatid, bilang mga mananampalatayang Katoliko, may tungkulin tayo na ipasa sa inyong mga anak, sa atin pong mga pamangking, mga nakababata, at ituro sa kanila ang pananampalataya. And the first step to that action is get them to attend Mass.
And after attending the Mass, pag uwi sa bahay, turuan nyo sila ng mabuting asal, magmano sa nakatatanda, gumamit ng po at opo, turuan nyo silang magdasal at ang mga importante pang mga bagay na dapat nilang malaman bilang mga Katoliko. Mga kapatid, I can assure you na kahit hindi nyo pa manahan ng milyones ang inyong mga anak, kung pinamanahan nyo sila ng edukasyon at pinamanahan nyo sila ng pananampalataya, wala na kayong iintindihin, wala na tayong iintindihin kahit lumipas tayo sa mundo. Kasi kaya na nilang tumayo sa isang isa sa kanilang mga paa na dala-dala nila ang kanilang karunungan at dala-dala nila sa kanilang puso ang kanilang pananampalataya. Sa araw pong ito, mga kapatid, na pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Niño Jesus, isipin natin ang kahalagahan ng mga kabataan sa simbahan. Kinakailangan natin silang ilapit sa ating Panginoon. Ang sabi po ni Jesus, "Let the children come to me." Let the children come to me. Marami pong mga distractions ang kinahuhumalingan ng mga kabataan. Alam niyo yan. Minsan, tayo pa nga ang nagbibigay ng distraction sa kanila. Minsan, nagkaroon po kami ng birthday sa family. Maraming bata. Nakikita ko yung mga pinsan ko, pati kapatid ko. Hello, kapatid ko. Pag gusto nito mahimik yung bata, ano ibibigay? Cellphone. Don't give them that device, lalo na kung maliit na bata pa. Imbis na turuan ng bata, ang magulang, ano ginagawa? Cellphone. Do not waste half of your lifetime scrolling around and doing nothing. Sa cellphone, may application na makikita mo kung gaano ka nakatagal nasa cellphone. Buksan niyo yan. Bilangan niyo yung sarili niyo kung gaano kayo katagal nakababad sa cellphone. At yung tagal na ibinabad niyo sa cellphone, yun yung responsibilidad na napabayaan ninyo. Minsan, inurasan ko yung sarili ko, mga kapatid. Walang misa. Cellphone. Alam niyo, nakalagay doon? 7 hours and 35 minutes of my life was wasted. Pag binigay natin yan sa bata, nasasayang din yung panahon nila na mas matuto ng maayos. Hindi kung kani-kanino na nandoon sa screen na maliit, kundi sa inyo na kanyang mga magulang, sa inyo na kanyang mga lolo't lola, sa inyo na kanyang mga tito at tita. Part of this largely depends on us, adults. If you want the children to come to Jesus, let us first also come to Him. Kasi sinasabi nga po natin, we cannot give what we do not have. Hindi natin kayang ibigay yung isang bagay na wala tayo. Mga kapatid, ito po ang atin pong pagnilayan habang pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Niño Jesus. Si Jesus ay lumaki nakalugod-lugod sa mga tao, sa Diyos at sa mga tao. Palakihin natin ang ating mga nakababatang heresyon nakalugod-lugod sa Diyos at mga tao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay namang uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga huli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayong magkaisa at mapuspos ng pag-asa kay Jesus na minsan ay naging isang bata. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang magkaunawaan ang mga magulang at mga anak, ang nakakatanda at mga kabataan, at ang mga magkakaiba ang paniwalang pangreliyon, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang maging matatag at maging mabunga sa ibang paraan ang mga di napagkalooban ng anak, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang hindi hangarin ni numan ang pagkitin ng buhay, lalo na ang mga walang malay, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang mga may bahay ampunan, kumakalinga sa mga bata sa ating diocese tulad ng Bethlehem House of Bread, Bethany Orphanage, Nazareth Home for Street Children, Bahay at Yaman ni San Martin at Ephesus, ay sama-sama nating itaguyod at hatiran ng pag-asa. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang tayo nagtitipon ngayon ay umulad sa karunungan at pagtuloy ng kalugdan ang Diyos at mga tao. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang ng iyong anak, pinabanal nito ang bawat yugto ng aming pagkatao mula sa paglilihi hanggang pagyao. Dinggin ang aming kahilingan sa pamamagitan din niyang sanggol na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagbalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iagya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa bigiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay na ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.